Eto na po mga katribya po yung dulot ng bagyong si Christine. Yung mga batang kalamansi ay lubog na po sa tubig. Bagamat hindi pa naman totally, kaya lang ngayon ay alas 5:30 ng hapon nung tayo po ay lumusong. Eto na nga po yung ating nakita. Hindi pa po nakakaahon mga katribya po yung tubig mula doon sa ilog. At ganito na po karami ang dulot, yung baha na nangyayari po sa atin. Bagamat ito mga katribya ay hindi pa po galing sa ilog, ito'y galing pa po sa ulan o sa bagyong si Christine. Ito po ang magiging dulot ng ngayon. Ayan, baha. Kaya madilim-dilim na po nung tayo po ay magkapag-monitor. Kung ito ay hirap po siya sa kanyang tinatapo ng tubig at maliit lamang. Ito na po mga katribya po yung dulot ng bagyong si Christine. Yung mga batang kalamansi ay lubog na po sa tubig. Bagamat hindi pa naman totally, kaya lang ngayon ay alas 5:30 ng hapon nung tayo po ay lumusong. Ito na nga po yung ating nakita. Hindi pa po nakakaahon mga katribya po yung tubig mula doon sa ilog. At ganito na po karami ang dulot, yung baha na nangyayari po sa atin. Bagamat ito mga katribya ay hindi pa po galing sa ilog, ito'y galing pa po sa ulan o sa bagyong si Christine. Ito po ang magiging dulot ng ngayon. Ayan, baha. Kaya madilim-dilim na po nung tayo po ay magkapag-monitor. Kung ito ay hirap po siya sa kanyang tinatapo ng tubig at maliit lamang. Kaya puro sa ilog po ang tugon yan. Ayan. Puro papunta sa ilog yan. Ayan, no? Yun yung kanyang lagusan, yung kanyang pinakakanal. Pero sana naman ay medyo humina-hina na rin po yung ating bagyo mga katribya. At maulan na lang po masyado yung dulot po natin. Kasalukuyan po ngayon nananalasa sa parting Northern Luzon ang si bagyong si Christine. At bukas sana wala na siya para naman po yung ating mga pananim ay makasurvive kasi meron tayong mga tanim na gulay. Yan lang, marami po sa atin mga nalubog na po ng tubig baha yung kanilang lugar. Kaya naman ito, marami na po siya ngayong kumbaga lugi na rin po ang ating mga magsasaka, yung mga magugulay, yung kanilang inaasahan na tanim na-wash out na po ng bagyong si Christine. Ayan, na-harvest na po ngayon. Itong kalamansi na ito, basta't mawawala ang tubig, mabubuhay naman yan. Mahirap lang kung ito ay mag-i-stay. Kasi ito ay nag-stay, sigurado mamamatay po ang kalamansi dahil mahina po ang kalamansi po sa pagka natutubig. Kaya ang pinaka-the best talaga dyan, pagka ganito po yung ating area, mababa, dapat meron tayong kanal papalabas. Kaya sa buong maghapon, pag hindi po ito kakate o matutuyo, sigurado ang kalamansi, mga 3 araw, maninilaw yan. Kaya po yan ay nanilaw, automatic, mamatay na po yan, dire-diretso. Ganyan. Ang kalamansi kasi pagka yan ay dumidilaw, na ang tendency po niyan ay nabababad po sa tubig, tapos maaarawan, iinit, mamamatay na po siya. Lalo na kung ganito pong bagong tanim o yung bata pa lang ang kalamansi. Kaya ito ang isang bagay po na kailangan pagka tayo magtatanim o bibili ng lupa. Tingnan niyo po natin kung yung lupa po na ating bibilin mga katribya ay hindi po ganitong bahay tubig o bahain, malulugi po tayo pag tayo magtatanim po ng kalamansi. Bale ba na lamang kung sa isang araw wala na itong tubig na ito, okay lang. Gaya po niyan, kung ito yung mababang area, kaya ito na po yung resulta ng kalamansi. Sige.
Ingat-ingat na lang din po tayo mga katribya at maulan po yung ating panahon. Gabi na po tayo ng ating po makapag-upload ng ating video. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Pasyal-pasyal lang po natin po yung mga kalamansian. Kaya gabi na, yung mga nababad po doon sa tubig. Although po yung ating kalamansi, hindi pa naman po siya naabot po ng tubig yung ating bata. Ito yung kabila rin, baha na rin dito. Yung mga batang kalamansi. Ito yung mga mabababang area. Nakawin na tayo mga trivia at yun na nga po, medyo malungkot na balita para po sa ating mga farmers na kung saan ay nabaha po yung kanilang mga bukid, pati na rin yung kanilang mga gulayan at higit sa lahat, pati na rin mismo doon sa mga kabayanan, lalo sa parte po ng Kabikulan at sa kasalukuyan din po ngayon ay nalalasa pa itong ating bagyong si Christine. Kaya naman ay sigurado tiyak na tataas ang presyo ng ating mga gulay. Siyempre, pati na rin po yung ating mga kalamansi. Kaya lang, meron naman po mga nabaha o mga nasaktan nating mga ka-farmers. Talaga pong ganon, dahil yan po ay calamity o kalamidad, wala naman po tayo magagawa dyan, kundi una po yung panalangin po sa taas. Kaya magpapasalamat na lang po tayo dahil wala pong marami pong nasaktan. At yun na lang po halos po yung mga nawala, lalo na po yung mga nabaha na kanilang mga gulay, lalo na yung kanila po mga palayan. At yan naman po ay makakabawi din naman tayo, bangon Pilipinas. At talaga pong ganon, yung pong ating kalabidad ay napakahirap po talaga mapigilan po yan at wala po makakapigil po dyan kundi po yung nasa taas. Kung ano po yung kanyang kalooban at kanyang pong pahintulot, yun po ang magaganap, yun ang mangyayari. Pero dito pa sa amin, nag-aabang pa rin po kami kinabukasan kasi continuous pa rin po yung pag-uulan dito po sa aming lugar. At sa araw ng kinabukasan doon namin malalaman kung yung pong tubig na mula po sa kabundukan sa Aurora ay bababa rito sa Nueva Ecija. Sa malamang po na medyo lumaki po, tumaas po yung aming tubig. At malalaman na lang po namin po yung sitwasyon sa kinabukasan kung madadali pa rin po yung ating tanim po na siling, panigang, tsaka po ng Taiwan. At kung halimbawa, abutan man po ng tubig, wala na tayong magagawa, natural lang po yan, natural disaster, balik ulit po tayo sa ating pong pagtanim ng panibagong gulay. Talagang ganon, ang mga magsasaka at mga farmers ay talagang may kasama po diyang lugi, may kasamang kita. Importante po dyan, buhay ang bawat isa. At yun naman po, ang ating pinagpapasalamat po sa Kanya. Although na marami pong dalang tubig, ang bagyong si Christina, talaga nga namang parang sabi nga nila, mas marami pa pong tubig na dala ito doon sa bagyong Ondoy, ayon doon sa mga analyze po ng ating pong mga kaibigan na inabutan doon po sa Metro Manila. Dahil wala po doon sa Bicol, sa Legazpi, ay napakatindi po ng pagbabaha. Kaya nga namang maabot na po iba sa bubong ng kanilang bahay. Dito naman po sa atin, sa Nueva Ecija, ay kasalukuyang hindi pa naman po siya ganon kalaki ang tubig. At yung mga tubig ulan sa kalamansian, yun pa lang naman po ang inabot. At malalaman natin po yan bukas. Update po natin sa susunod po natin vlog kinabukasan para malaman nyo rin ang sitwasyon po ng ating mga gulay, pati na rin po ng ating mga pananim. Paano mga katribya? God bless po. Kita-kita rin po tayo po bukas. Bye-bye.